Welcome back guys! This is Jonathan or Buddha. You're watching I Love Tansyong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notify kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using our social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please do follow me. It's at I Love Tansyong and visit my blog. It's www.ilovetansyong.com. Marami nagtataka bakit sobrang close up tong video na to. Well, this is in line para sa video na to dahil gusto kong close up and personal yung pag-uusap natin at papakilala ko sa inyo. Now, in this video, I'll be sharing you guys how I really come out as a gay. Marami tayong mga LGBTQ mga member na inaantay itong buwan na to, June 2019, dahil gusto nilang sumigaw ng Happy Pride. Dahil nga Pride Month at kailangang sumali sa Pride Parade. This is in celebration for the Pride na lahat talagang ni-raise yung rainbow flag para ipakita kung gaano sila ka-proud sa sarili nila. Then I am one of them. Marami kayong mga napapanood sa mga YouTube or di kayo narinig sa mga story kung paano, kung gaano kalungkot ang pag-come out dahil nga hindi ito tanggap sa lipunan. Well, my story is totally different. I grow up sa Bohol, San Isidro, Bohol. Lumaki ako sa lolo't lola ko. Yung lolo't lola ko talaga namang mahal na mahal ako dahil ako ang kauna-unahang apo nila. Doon ako lumaki mula nung pinanganak ako hanggang nung mag-high school ako. Napapalibutan ako ng 5 tiyahin. So walang anak na lalaki ang lolo't lola ko. 5 lahat na magkakapatid, puro babae. So ako ang kauna-unahan nilang lalaki. So tuwang-tuwa sila dahil tinurin lang akong kapatid dahil nga yung nanay iniwan ako sa lolo't lola ko. So yung mga tiyahin ko itong tuwa at tinurin nilang akong babae. So surrounded ako ng mga mother figure talaga, like tiyahin, nandyan sila. So mga babae lahat nakapalibot sa akin. So nung lumaki ako, ang una kong natatandaan lahat ng mga tiyahin ko tuwang-tuwa sa akin. Kapanahonan yun ng mga calendar girls dati sa MTV dati na talagang may Miss January, Miss February hanggang December. So talagang pinapagaya nila sa akin yun. Dinadamitan nila akong babae, pinagpasusuot nila ako ng panty, tapos yung mga bikini, mga tuwalya, nagagaon-gaon akong ganun. Yun yung mga nauna kong natandaan talaga nung mga kabataan ako, 7 or mga grade 1, grade 2, grade 3 ako. Talagang yun yung unang naalimpungatan ko. At to begin with, maswerte na siguro din ako dahil hindi ko naranasang mag-come out sa kanila. Dahil bata pa lang ako, naramdaman ko na mukhang magiging ganito na talaga ako. Pero tinanggap nila ako dahil sa pamilya namin na mga orbuda, or alam ko maraming nagsasabi na hereditary daw ang pagiging LGBT or pagiging bakla or tomboy, which is I agreed kasi sa akin naman lahat ng orbuda, lahat ng pamilya sa amin merong tomboy or bakla. So merong talagang ganung isa sa kanila. Sa lolo't lola ko may isa silang tomboy, tapos ako naging bakla ako. Tapos yung mga iba-ibang pamilya namin na mga orbuda talaga na lahi na nasa Basilan, Cebu or nasa kung saan-saan man, tuwing nag-reunion kami, hinahanapan sino yung bakla dyan? Sino yung tomboy mo dyan? Kasi nga, ewan ko ba kung anong merong sumpa sa amin dahil kung wala kang tomboy o wala kang bakla sa iyong pamilya, either magkakaroon ka ng tomboy or bakla or magkakaroon ka ng disgrasyada or naanakan. So ayaw naman ng mga pamilya namin na magkaroon ng disgrasyada na anak or di kaya nakabuntis or nabuntis. So mas ginusto na nilang magkaroon ng tomboy or bakla sa pamilya kaysa naman magkaroon ng disgrasyada. So yun yung nangyari siguro dahil kahit gaano ka-conservative yung probinsya namin na Bohol, yung orbuda nagkaroon ng ganung acceptance na mas pinili pa nila na magkaroon ng tomboy or bakla sa pamilya. Tandaan ko na every time na may small reunion kami na magkakamag-anak, lahat hinahanap kung sino yung tomboy at bakla sa pamilya at talagang pinagmamalaki. Yan yung tomboy ko, yan yung bakla ko, yan yun. So yun yung kinamulatan ko talaga. Sobrang weird dahil nga sinasabi nga lang hereditary environment. So unang natanggap talaga sa probinsya talaga. Yung sa lolo't lola ko, meron siyang nagiging tiyahin ko, merong isa naging tomboy. Kaso nga lang nabuntis din yung tomboy na yon. Tapos nagkaroon ako na ako, naging bakla ako. So parang yun yung tinitreasure nila na magiging bakla to kasi nga dinadamitan nila ako babae, pinagbibikini nila ako na young age talaga. Yun yung una kong natandaan. So surrounded din ako ng mga kalaro ko na mga babae talaga. So kaya yun yung namulatan ko. Sobrang active ako sa elementary nung pagdating ko ng high school sa mga dance contest. Talagang ako yung nagko-choreograph, ako yung mga nagtuturo sa mga teachers sa school.
kung may mga event, ako talaga, pag sinabing Jonathan or Buddha, ako yung sasayaw talaga, ako yung nagtuturo sa kanila. So, pinagkakitaan ko rin yun, nagtuturo ako ng cheer dance, nagtuturo ako ng street dance, tapos pinagkakitaan ko rin yun high school. Dumaan ako sa pagbubuli sa school na sabing bakla. Pero dahil nga mas naunang protective yung lolo't lola ko sa akin, so sila yung promoprotekta sa akin na suntukin mo yan or di kaya anuhan mo yan or mismo sila na mismo ang nakipag-away para sa akin. So hindi naging challenge sa akin sa probinsya talaga, which is totally different sa mga story na mga narinig nyo kapag galing sa probinsya na binugbubog ng mga magulang. No, hindi ko na-experience yan, kaya fortunate ako. Kaya never din ako nag-come out. No, pagdating ko ng high school, sobrang tanggap na nila na, pero sa sarili ko, denial ako na sabi ko hindi ako magiging bakla. Never ako magiging bakla. Tapos pagdating ko ng high school, nagkaroon ako ng crush talaga na babae. Sobrang crush ko talaga siya. Tapos sobrang sabi ko, gusto ko siyang ligawan. Kasi uso kasi yun sa probinsya dati na parang pag uwi ka, sasabayan mo ngayon yung babae na pauwi o di ka ihatid. Tapos alam mo yun, araw-araw na parang ganun. Para yun na rin yung moment mo para ligawan ko. But I never ever experienced that kasi nga sobrang hina ng loob ko, sobrang torpe ako sa isang babae, which is ngayon nagkaroon ako ng kaibigan na manlalaki na sobrang close ko, na nagkaroon ako ng medyo pagtingin sa kanya na parang sexually, na parang gusto ko siyang makatabi matulog, alam mo yung mga ganong sexual needs na parang gusto ko siya. Pero sa babae naman medyo passion, gusto ko siyang ligawan, maging girlfriend, pero tapos sa kaibigan ko naman nagiging parang gusto ko siyang alam mo yung may mangyari sa amin. Those were the days nung high school ako, siguro mga 16 ako, yung second year high school ako, nagkaroon ng denial stage. So parang nung una, sobrang hirap na hirap ako dahil nga ayokong tanggapin sa sarili ko na ganun ako. Dahil kahit sabihin nila na ng lolo't lola ko na bakla ka, maging bakla ka paglaki, alam mo yung kinukondisyon na nila yung utak ko na magiging ganun ako. Pero never ko talaga naisip na parang magiging ganun ako. Pero yung feeling ko naglalaban dahil gusto sa kaibigan ko na lalaki, gusto kong may mangyari sa kanya. So nung pagdating ng college, kasi nga nung college dito na ako sa Maynila, so pagdating ko ng college, naglalaban-laban na mismo yung ano ko, kasi gusto ko i-portray na lalaki ako, pero nagkaroon pa rin yung feminine na side ko na medyo malamya, pananalita, yung parang alam mo, pero tinitigasan ko pa rin yung pananalita ko dahil ayaw ko nga magiging bakla. Yun yung pagiging denial ko talaga ng time na yun ng college. Pero at the end of the day, parang yung utak ko at puso ko talagang yun yung gusto, yung kapwa ko, yung same sex ko talaga ang gusto, both sexually and na-attract talaga ako. At the same time, na-attract din ako sa babae, so I was under the impression na silahis ako. Pero yun na, sobrang denial. But then, pagdating ko ng college, doon ako na-expose sa mga group chat, yung mga group messages, yung mga GM, yung mga clan. And then, alam mo yung sobrang na-expose ako doon nga dahil nga Maynila. Gusto ko magpalaki ng katawan, magpaganda ng katawan, pero at deep inside, ang gusto ko talaga ilalaki rin. So, napasali ako sa mga group, yung mga clan, grupo-grupo na ganyan. Tapos, to the point na naka-experience ako ng having an intimate moment with the same sex. At the same time, nagka-crush ako sa babae that time. Pero pagka-graduate ko ng college, nakapasok ako sa isang opisina, sa isang bangko. Sa pagdating mo sa bangko, pagdating mo sa opisina, hindi mo tanggap yung sarili mo dahil nga you really wanna portray this image na lalaki ka, naka-long sleeve ka, maton ka. And then, alam nyo naman na pag pumasok ka sa isang corporate, hindi ka pwedeng flamboyant. Hindi ka, kasi nga parang takot rin ako na ma-judge. Pero dahil nga wala na ako sa mundo ng lolo't lola ko, wala nang magbubuhos sa akin na maging bakla ka, maging ganito ka. So pag alis ko sa lolo't lola ko at nagtrabaho na ako dito sa Manila after ko mag-college, sobrang hirap dahil nga kailangan ko maging lalaki. Doon kasi sa isang bangko, hawak ko ang mga ORCR, mga kausap ko mga straight na lalaki talaga, ng mga liaison, sila yung maglalakad doon sa LTO. So puro lalaki talaga ang tawag nila sa akin, boss. So ako naman, lalaking lalaki, alam mo yun, kahit medyo alam nyo sa halatang halata na talaga na dinideny ko sa sarili ko, pero nagpakapakalalaki pa rin ako, which is obviously hindi ako masaya that time. Religion. So, nung time na yon, nung college din, nakapasok ako sa isang born again Christian. So, that time, sobrang intimate yung worship ko kay God. Tumanggap ako kay Jesus Christ talaga. As in, really, naging religyoso ako. Doon ko namulat na mas maganda pala talaga maging born again kasi intimate yung worship. Naging part ako ng worship team. So, doon, parang nabago yung pananaw ko. Pero sa loob-loob ko, pag sinasabing sexual, talagang naglalaban. Pero dahil nga, puspos ka ng Holy Spirit, nakokontrol mo
mo yung needs mo sexually dahil nga pagdating mo sexually, mas gusto mo yung kapwa mo, which is hindi naman yung tinuturo ng religion mo, naglalaban-laban sila. So dahil nga focus ako dun sa pag-born again Christian ko, medyo na nabawasan ko yung exposure doon sa same-sex relationship or or having sex with random guy na alam mo yung exposed din ako sa text, yung mga ganyan online website na mga dating na ganun. So napalayo ako doon dahil nga pumasok ako sa pagki-Christian. Pero alam mo sa sarili ko talaga na I am gay, and I already admit deep within na ganun nga ako. Pero nagli-lead ako ng worship team, parang hindi ako yung nandun sa harapan sa palpito na nagwo-worship at nagli-lead sa congregation. Parang hindi ako yun. And then every time na Bible sharing kami, yung pastor namin hina-highlight na yung pagiging bakla is a sin, which is it really hurts the most sa akin dahil nga nagsiservisyo ako sa simbahan, pero bakit parang hindi pa rin ako tanggap ng buong simbahan? Bakit parang may mali pa rin sa akin? So yun yung dahilan ko, kaya nung pumasok ako sa call center, ginawa kong dahilan na sobrang busy ako at hindi na makapasok sa simbahan. That was also my way out para hindi na ako makapasok doon sa born again Christian. Yun yung umalis ako doon. So ginawa kong busy yung sarili ko sa pagtatrabaho, and then doon naman pumasok yung love life. Nung I went to bars, gimmicks, sobrang naging exposed ako sa mga gay communities, and then mga bars na mga gay-oriented bars sa Malate, sa Ortigas, sa Cubao. So doon na-expose ko na parang hindi lang pala ako mag-isa, marami din pala. And then this good-looking guy na nagkagusto sa akin, and then parang it motivates my ego na okay, ang pangit-pangit ko pero nagustuhan ako ng isang gwapong ganito. Then that was a game changer situation na nagustuhan ko. Ang okay pala to. And then totally na-erase na sa akin yung infatuation, pagkaka-attract doon sa babae, and totally turns doon sa kapwa. Sobrang nagustuhan ko yun. At parang nagiging random na siya. I had a lot of sex with random guys to the point na parang ano bang nangyari sa akin? Na kini-question ko na rin yung sarili ko na parang I enjoyed it a lot, but it questions me personality na parang ano nangyari sa akin, parang binababoy ko yung sarili ko. But kasi yung kabataan ganun naman kasi talaga mas active ka, hindi lang naman sa LGBT community nagkakaroon ng ganung experience, pati naman sa straight, kaya nga merong early pregnancy, kaya nga we are very extreme during that moment. Pero nalagpasan ko yun, kaya naging part din ako ng isang publication na LGBT oriented publication, which is outrage.com. Naintindihan ko na meron palang ganun na LGBTQIA community, and then from then umaatid na ako ng mga pride parade. Naintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng rainbow, kung ano ang mga pinaglalaban ng LGBT community sa Philippines, all about discrimination, gender equality na talaga namang pinaglalaban. At na-experience ko yun personally pagdating lalo na sa mga kaibigan ko na couple na hindi sila makakuha ng loan together because they are not covered sa law natin kasi hindi sila kasal, hindi sila makakuha ng kotse na nakapangalan sa kanilang dalawa, hindi sila makakuha ng bahay na nakapangalan sa kanilang dalawa. Matagal na silang nagsama because they are not covered ng law sa Philippines na same-sex pwedeng mag-consider as a couple. So doon ko nakita na meron palang ganun. Nakijoin ako sa ganitong advocacy, kaya medyo open ako. So what I have been through sa mga lolo't lola ko na parang kinondisyon yung utak ko na maging bading ako, ay hindi ko pinagsisihan dahil kung naging lalaki ako ngayon, baka sa basagulero ako, or di kaya baka hold-upper ako, or baka kung ano. Dahil nga kapag if you are gay, you have something that you really need to prove yourself. Kaya mas napapansin ko na mas maraming mga bakla na mas naging successful dahil nga kasi gusto nilang i-prove yung sarili nila despite of their gender. Kailangan nilang i-prove dahil nga mas kinukutya kapag bakla ka or tomboy ka. Kaya isa na lang paraan para mapatunayan ng sarili nila is magiging achiever sa kung anumang larangan meron sila. Siguro fortunate ako at maswerte ako dahil hindi ako dumaan sa mga pambubugbog ng lolo't lola, pambubugbog ng mga magulang dahil ayaw sa kanila yung pagiging bakla or pagiging tomboy or tinakwil, like the way na pinapanood natin sa MMK. Alam mo yung hirap na hirap sila mag-come out, at maraming hindi pa rin nag-come out dahil sa religion nila. Ito, sinishare ko lang sa inyo dahil nga siguro maswerte ako dahil hindi ko naranasan ang ganung mga bagay. Thank you so much for watching, guys. Happy Pride. This has been Jonathan Urbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye!